Walang nakaligtas sa 6 na sakay ng bumagsak na helicopter kahapon sa Agusan del Sur. Iniimbestigahan na ng Philippine Air Force ang mga posibleng sanhi ng insidente at hindi muna pinabiyahe ang mga kaparehong helicopter ng kanilang search and rescue group. Nakatutok si Chino Gaston. Halos naabo ang Super Huey helicopter na ito ng Philippine Air Force dahil sa tindi ng pinsala ng pagbagsak nito kahapon sa kabundukan ng Loreto, Agusan del Sur. Pilot error, kondisyon ng helicopter o masamang panahon ang mga posibilidad na iniimbestigahan ng investigation team ng Air Force. Anila, bago magtanghali kahapon nang lumipad mula Davao City patungong Butuan ang helicopter. Kasabay nito ang 2 Black Hawk at isang Bell helicopter para sana pag-aralan ang pinsalang dulot ng Bagyong Tino. They took off from Davao going to Butuan, and ito po, kasama po nila ay 3 other aircraft. While they were on their way to Butuan, nag-lose po ng communication with the Super Huey, which prompted po yung other aircraft na hanapin po sila. Walang nakaligtas sa 6 na sakay ng helicopter, may ranggong kapitan ang pinaka-senior sa kanila. Nakuha na ang kanilang mga labi pero hindi pa sila pinapangalanan alinsunod sa hiling ng kanilang mga pamilya. Sumasailalim pa rin sa forensics ang mga sunog na labi para matukoy kung sino mismo ang bawat isa bago iuwi sa kanilang bayan. Taong 2011 nang makuha ng 505th Search and Rescue Group ng Philippine Air Force ang helicopter na nabiling refurbished mula Amerika. Isa nila ito sa pinakagamit at reliable na air asset ng Air Force at kumpleto sa maintenance. Hindi po natin sinabi na, kunyari po meron po tayong mission, you really have to fly it kahit anong mangyari. We take the safety of our air crew very seriously, and we allow the flights basta maayos lang po yung parameters, which is the wind condition is okay, and the aircraft is also fully mission capable. Pero habang gumugulong ang investigasyon, grounded muna ang ibang Huey helicopter ng Search and Rescue Group ng Air Force. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., napapanahon ng i-upgrade ang mga search and rescue assets ng gobyerno para hindi palaging aircraft ng Air Force ang ginagamit para tingnan lang ang mga nasalantang bayan mula himpapawid. Pag kailangan natin ng actual inspection ng sites or actual people-to-people, hindi pwede ang drones. Pero merong ginagawa ang ating mga helicopter ngayon na pwede gawin ng drones. At yan, pinag-utos ko sa OCD na i-incorporate nila. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.